Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo. Miga love shout out. Lalo na po sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, miga love shout out po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at malayo sa sakit. Laban lang para sa ekonomiya ng Pilipinas para may nakawin ang ating mga nakaupo sa gobyerno. So, yung topic natin po ngayon mga lalabs, mga vayots, no? Itong Social Weather Station or SWS ay nag-survey at umabot daw sa 9.4 million katao na ngayon ang walang trabaho na mga Pilipino. Ayun. At huwag po kalimutan mag-subscribe ha, like and share kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. So yun, no, umabot na daw ng 9.4 million katao ang jobless dahil nadagdagan po ng 4.5% or katumbas ng 2.15 million jobless na Filipino mula January 2024, no? Laban doon sa 3.1% sa December 2023, sabi ng Philippine Statistics Authority or PSA. So, nasaan na yung mga patravel-travel ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Di ba sabi niya dadami yung mga trabaho gaya ng pagpunta niya ng Australia na nag-uwi siya ng billions of pesos na iyon na pledges. Marami daw magkakaroon ng mga Pinoy ng trabaho. Yan nangyari. Lagi na lang yung pledges na mula nang naupo siya sa kanyang patravel around the world bilang Ferdinand Magellan Marcos Jr. Presidente. Puro laging may malaking pledges at pinagyabang yun ng kanyang mga tingbangag vloggers. Umabot na sa 4.2 trillion pesos ang kanyang pledges. Pero ang ending nga. Dahil bakit? Ito. Kung talagang marami siyang pledges na dala at maraming hatid na trabaho para sa mga tao, sa mga Pilipino, bakit tumaas ngayon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho? So yung mga pledges na yan, ang mga sinasabi niya, talagang drawing lista sa tubig. Habang dumarami po ang walang trabaho ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas, ay tumaas din ang inflation rate o yung presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Lalo na, number 1 dyan, pangangailangan ng taong bayan is bigas. Itong February lang, itong nakaraang buwan, tumaas ng 3.4% ang inflation rate ng sa Pilipinas. Good job talaga si PBBM, bagong Pilipinas. Manigas. So 9.4 million katao na ng mga Pilipino walang trabaho. So nitong January lang din 26, 2024 naglabas din ang Okta research no ng kanilang survey na yung self-rated hunger among Pinoys races up to 14% or 3.7 million pamilya ang nakaranas ng gutom. So, diba? Tandaan natin na 14% or 3.7 million families ang nagsabing sila ay nakaranas ng gutom. Samantala, yung inflation nga natin, tumaas din. Tapos, yung rice inflation din, tumaas sa 23.7%.
sabi ng Philippine Statistics Office. So, 9.7 million katawalang trabaho. 14% ang taong nagsasabing sila nakaranas ng gutom or minsan lang kumakain sa isang araw or wala pang kinakain sa buong maghapon. So, sabi dito ng Philippine Statistics Office, Philippine Statistics Chief na ang mas mabilis na rise inflation ay dahil sa ito daw dahil sa mababang base effect na nakita noong Enero hanggang July 2023 kung kailan medyo mababang inflation para sa grain. Mababa kasi ang rice inflation last year from January to July, mababa yung pinanggalingan niya. Ito yung sabi ni MAPA na siguro ng statistic. Ayan. At dito kayo magtaka. Tumaas yung bilang ng walang trabaho at nagugutom. Tumaas yung presyo ng bigas. Tumaas yung presyo, hindi lang bigas, lahat ng bilihin kasi tumaas ang inflation. Tumaas din po ang utang ng Pilipinas. Lahat tumaas, wala talagang bumaba, no? Ayon dito sa balita ng Bulgar, just in, ano lang to, kahapon yata binalita dyan sa Pilipinas, umabot na sa 14.79 trillion ang utang ng Pilipinas noong Enero. Nagdagdag ang gobyerno ng 73.91 billion para sa mga obligasyon sa kasagsagan ng buwan dahil sa epekto ng pagbaba ng halaga ng piso. Yan kaagad ang sasabihin. Yung piso kaagad ang rason kung bakit nag-utang. Yan ba talaga? Nung iwanan ni Tatay Digong ang utang ng Pilipinas, kasali na dyan sa mga nagdaan pang presidente before Pangulong Duterte, kay Tatay Digong ngay, kulang-kulang 6 trillion yung utang, 5.9 yata yun, trillion. Mahigit dahil nga may pandemic. Dito ka magtaka. Si Bongbong Marcos, kasi ang utang iniwan ni Pangulong Duterte ay 11.8 ba yun or 9? Kasi something ganyan, no? Trillion. Ngayon, umabot na po ng 14.79 trillion. So, 3 trillion na ba ang utang ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala pa siya nakaabot ng 2 taon. Saan napupunta ang mga perang trillion na ito na kung saan ay ang mga Pilipino, despite doon sa kanyang mga travel na marami siyang dalang pledges, pero bakit po nagkaroon ng 9.7 million kataong mga Pilipino ang walang trabaho na bawat uwi ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang biyahe, laging may dalang pledges at ang laging bukang bibig para magkaroon ng maraming mga Pilipino ang magkatrabaho. Puro tumaas. Tumaas yung tao bilang ng mga Pilipinong gutom. Tumaas presyo ng bigas at saka iba pang mga bilihin. Tumaas yung bill ng kuryente. Speaking of bill of kuryente. Nagtaas ngayon ang Meralco hike dito, sabi nitong Meralco, hikes electricity rate by 2 pesos 29 centavos per kilowatt hours for March. So itong buwan na to nagtaas. Pero yun, lahat na lang talaga, wala kang bigas, bilihin, kagutuman,
pati utang, taas ng walang trabaho, lahat na lang. Ano ba nangyari sa bagong Pilipinas mo, Pangulong Bongbong Marcos? And yet, ngayon, ikaw ay magta-travel na naman sa Czech Republic at sa Germany. Travel ka ng travel. Pag uwi mo, dala ka kunwari ng mga PI mong pledges, pero wala din naman tao na nakikinabang dyan. Marami, nadagdagan pa ang walang trabaho. Di putya talaga, oh. Kayo lang, Mr. President, ang nagpakasasa sa pira na pinaghirapan ng taong bayan at inuuto mo pa rin hanggang ngayon. Sa mga pisting yawa mong pledges. Diyos ko po, patawarin. Busy sila kay Kibuloy. Yun lang yun. Paano nila anuhin si Kibuloy, paano nila ipakulong pati si Pangulong Duterte.